May mga espekulasyon kung bakit daw nasa Senado si Senator Win Gatchalian. Ayaw pang isalba daw ang negosyo ng kanyang ama. Abay malaki daw pala ang galit ng ama ni Senator Win Gatchalian na si William Gatchalian sa mga Duterte dahil hindi nito pinayagang mag-operate at kinansela ang DENR permit. May isang netizen na nagngangalang Benjun Amora na ang impormasyon na kanyang ibinahagi ngayon ang dahilan daw kung bakit parang anti-Duterte na si Win Gatchalian. Gaano kaya ito katotoo? Ayon sa post ni Benjun Amora, ito ang dahilan kung bakit nasa Senado si Win Gatchalian upang isalba ang negosyo ng kanyang ama na si William Gatchalian. Ang laki ng galit nito sa mga Duterte dahil hindi ito pinayagang mag-operate at kinansela ang DENR permit. Kaya nagsisipsip ngayon si Win at Rex Gatchalian kay BBM. Ipinahinto ng Asesite Philippines Hotel Corporation na pinamumunuan ng ama ni Acting Senate President Win Gatchalian na si William Gatchalian ang muling pagtatayo ng Waterfront Manila Pavilion Hotel at inurong ang target na pagbubukas nito sa 2028 dahil sa lumulobong gastusin at humihinang demand sa gaming industry. Batay sa isinumiting regulatory filing, sinabi ng kumpanya na inaprobahan ng Board of Directors ang rekomendasyon ng pamunuan na pansamantalang naitigil muna ang muling pagtatayo ng nasabing establishmento na nasira ng sunog noong 2018. Kaya ngayon napapaisip ang taong bayan, ang mga netizens kung bakit ganoon na lamang daw pala ang pagpupumilit ni Win Gatchalian na maging Senate President. Ito ang komento ng mga netizens. Kaya naman pala todo kayod si Iho. Need pala ng malaki-laking maleta? Walang problema yan. Bangag, what is money? Paper only. Bigyan ng maleta si Win. Kaya pala double time ang Gatchalian brothers. Kaya pala kapito ko si Win kay Bangag. May hotel na pinapagawa ang kanyang tatay. Maleta pa more. Anong masasabi ng fake na Senate President? Kaya pala, now we know bakit ka kumakampi sa maleta group. Kaya pala kahit labag sa batas, ginagawa pa ring mang-agaw ng posisyon para magawa ang hinahangad. Pagdating ng araw, baka bulilyaso din yan kagaya ni Alice Guo. Samantala'y bibilib na sana si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Win Gatchalian nang mag-post ito sa kanyang social media na 16 na boto ang kinakailangan para ma-convict si Vice President Sara. Ang post nga nito ni Senator Win Gatchalian ay patungkol sa 2/3 ng boto na required para ma-convict si Vice President Sara ayon sa ating constitutional mandate. Nakasaad kasi dito na lahat ng miyembro sa Senado, yung 24, ay kailangang makaboto. At lahat ng boto na yon ay kailangan kahit pa yun ay nakakulong o hindi present doon sa Senado ay kasama pa rin lahat ng miyembro. Kaso nga lang binura ni Senator Win Gatchalian. Abay natatakot yata para sa katotohanan. Ano to, Senator Win Gatchalian? Natatakot ka bang gumawa ng tama? Kung ganito yung post mo, ibig sabihin nire-recognize mo yung 24 senators. At ibig sabihin lang nito, yung 12 quorum na inyong ginawa na illegal ay hindi talaga yun legal. Kumbaga inconsistent sa stand na ginawa nyo noong June 3 na 12 lamang kayo pero nag-quorum kayo. Which is 13 dapat ang bilang para sa proper quorum. So kaya mo ito tinanggal. Kaya nga lang si Senate President Alan Peter Cayetano ay nakita ito. Itong post mo na ito. Pero kalaunan parang wala pa yatang 30 minutes ay tinanggal mo na. Mabilis ang ating mga netizens sa mga screenshots. Yun nga lang, naunahan ka ng taong bayan, Win Gatchalian. At eto, may sagot sa'yo si Senate President Alan Peter Cayetano. Instinct ko, sana papurihin si
Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But Takot. the problem is trust eh. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. Illegal So, yun. yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So during the Spanish times, say yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13. But you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So, ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Absueldo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So doon pa lamang sa pinost ni Senator Win Gatchalian na 16 na boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara, then agad-agad niya itong dinilit sa kanyang social media ang kanyang post na iyon. So doon pa lamang mapapaisip na tayo, bakit binura yung ganong constitutional mandatory para makonvict ang isang Vice President? So mapapaisip ka baka may pinaplano sila na pababain ang boto sa conviction. Alam mo naman ngayon, Diyos ko, kasama nila sila Bendalo, na yung batas ngayon ay binebend na nila. So maaari at posible talaga na mapababa ang 16 na boto para makonvict si Vice President Sara. Kasi alam nila na hindi sila makakakuha ng ganong boto. O baka naman pinabura sa iyo yun Gatchalian. Kasi alam nyo na tagilid kayo sa 16 votes. Kasi ang nasa libro sa ating Constitution, 16 ang boto para makonvict si Vice President Sara sa kanyang impeachment. Alam naman natin, baka ibebendalaw na naman. Baka mamaya gawin ng nilang 11 para makonvict si Vice President Sara. At kuha na nila ang boto na yon. Kaya nga ngayon, nagtatanong ang taong bayan, Senator Win Gatchalian, bakit mo binura ang post mo na yon? Which is, totoo naman ang iyong pinost na 16 na boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara. Kaya ngayon, nag-iisip ang taong bayan, baka may plano na naman kayo na masama. Kaya nga lang ang post mo, Senator Win Gatchalian, ay na-screenshots ng taong bayan. So ano pa ang iyong papaliwanag? At ang papaliwanag mo ay siguro hindi natatanggapin ng taong bayan. Kasi wala kang paninindigan sa iyong post. Tama na nga yung iyong pinost Matutuwa pa nga sa Senate President Alan Peter Cayetano kaso binura mo. Kaya ang taong bayan ngayon, pinag-iisipan ka na rin ng masama, Senator Win Gatchalian. Kaya ba sa tingin ninyo aking manonood? Meron kayang pinaplano ang 11 uplock minority na naging 12 na pala sila? Plano kaya nila na pababain pa ang bilang mula 16
ay ibababa kaya nila ang boto para makonvict si Vice President Sara at mapatalsik sa kanyang pwesto? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.